Hello guys, happy Sunday ulit. So tuloy po natin ang ating trabaho sa bookkeeping. Ayan siya. So ang ipipakita ko naman sa inyo ngayon ay kung ano po yung laman ng cash disbursement book. Ayan siya. So tingnan natin kung yan, may tatak ng BIR. So eto po yung laman ng cash disbursement book. Ito, syempre wag natin kalimutan yung date, yung mga pangalan ng payee. Yan. Kasi po dito, ang ilalagay natin dito, lahat ng transaction dito ay yung mga lumabas na pera. So, kung ano yung nasa disbursement, cash disbursement voucher, yun ang reference ng mga isusulat natin, mga entry natin dito. So ayan siya, may DB number, yung mga account title ng mga lumabas na pera. For example, yan, purchases, transportation, power and light, internet expense, miscellaneous expense, yung mga hindi inaasang pagkakagastusan, dyan po siya magpo-fall. Office supplies, meals and snacks, representation expense, trainings and seminars, social services expense, yung mga halimbawa, yung co-op nagdo-donate ng mga sa mga patay. Pag may namatayan, kung may binibigay na share ang co-op sa mga activities ng community, dyan po siya magpo-fall. Then loan receivables, yung mga pautang. And then of course, ang co-op every year ay nagkakandak siya ng annual general assembly. So dyan siya papasok yung mga expenses, tsaka yung mga deposits lalabas din to, pupunta sa bangko. So kailangan mag-appear siya dito, tsaka mga incentives ng mga employees. Yan. So for example po, yan, DB number 3685, ayan yung payee. Ano po yung 100 na yun na nasa cash credit, 100 pesos na lumabas na pera? Ayan po ay gastos sa office supplies. So hahanapin mo ngayon yung office supplies na column. Yan, ayan, dyan mo siya ilalagay. Another example, eto, o limbaw yan, DB number 369, nandyan yung payee at saka date. Ang amount niya is nasa cash 4,259. Ano po yung 4,259 na yan? So iba't iba ang breakdown. Yung 715 purchases siya, nagastos sa pambili ng mga paninda. Yung 20 transportation at saka pinambayad sa kuryente. So pag total yan, total mo yan 3,524 plus 20 plus 715, total of 4,259. Yan siya. So dito sa baba, kailangan pong computein lahat yan. Yan. At saka yung mga different account titles, i-compute lahat sa baba. So dapat lahat ng total sa baba, yan, kailangan pong magtali doon sa cash. Kung susumahin lahat ito, lahat hanggang dun sa dulo, kailangan iyan ang lalabas na total. Okay po. Tapos dito sa recap niya, ayan yung cash na pinakita ko kanina. Yan. Tapos yung mga account title, mga expenses, nandyan lahat. So ang total expenses, kailangan tali doon sa cash. So tignan nyo, balance siya. Kung hindi nag-balance yan, may problema po sa recording natin. So yan lamang po sa ngayon. Thank you sa pakikinig, and thank you for watching too. Happy Sunday everyone.